Mga ka-DIY, taas ang kamay. Sino gusto ng power bank? So, mamimigay tayo ng 45 watts, 20,000 mAh power bank ngayon sa video na to. So, pero bago yon, panoorin nyo muna at pag-uusapan natin itong mga DIY power bank na to, mga ka-DIY. Puro ka-DIY. Merry Christmas! So, ito nga pala, isi-share ko lang yung bago kong DIY power bank na napaka-cute. Cute na cute. Pwedeng pang regalo to mga ka-DIY, oh, 'di ba? Lalagyan nyo lang to ng tatlong 18650. So kung meron ka ng 18650 battery, perfect na perfect to sa iyo mga ka-DIY. So ito nga pala is, ayan, yung ating DIY power bank, oh, 'di ba? Ang astig dito kasi yung hawakan niya, ayan, oh. 'Di ba? Ganun lang kadali, meron ka ng power bank. Naglagay ka lang ng battery. Ito tornilyo yan, ha, pero hindi ko muna i-screw. So, naglagay ka lang ng battery, meron ka ng DIY power bank. Yung nilagay ko dito ay 2.7, tatlong piraso. Equivalent yon sa 8,100 mAh. So, yun lang, ganun kadali. Meron na akong 8,100 mAh na DIY power bank. Easy to carry kasi may ganito pa siyang hawakan. Tapos dual purpose kasi ito na rin yung iyong charging cable mga ka-DIY, o 'di ba? Astig. Siya nga pala, kung itatanong nyo ilan yung maximum output power nito, ito ay up to 22.5 watts mga ka-DIY, and then may output din siya na 12 volts. So fast charging na rin siya, no, mga ka-DIY, kasi up to 22 watts, 22.5. So try nga natin, gamitin natin ito. I-charge natin si Auto Project. Iyan, no. So tingnan natin ilan yung papasok kay Auto. Kung legit ba na kaya natin ng 20 watts. Aba, ilan yan? 18 watts. 19. Naglalaro siya sa 19. So hindi naman talaga minsan nare-reach yung 22 watts, eh. Depende pa rin, eh. So eto, naglalaro na siya sa 18, 19 watts. Medyo hindi kasi yan super accurate mga ka-DIY. Pero masasabi ko na legit naman na yung 22 watts niya na claim. Ayan, no? Kasi may conversion loss pa din yan at hindi tayo actual. Pero goods yan kasi nga, kung meron ka ng 18650 battery, para sa iyo itong power bank na to, 'di ba? Magkano lang to mga ka-DIY? Check ko, ha. Nabili ko lang to sa Shopee. 300 pesos, oh, 'di ba? 300 pesos. Pero kung wala kang battery at gusto mong bumili ng panibagong power bank, wag ito kasi mas mura na. Mura na rin naman talaga ngayon ng power bank mga ka-DIY, eh. Kaya ako lang to binili, natuwa lang talaga ako. Nakyutan ako. Tapos, ang aesthetic, pang sosyalin. Tapos, lalagyan ko lang ng battery, marami naman tayong battery na available mga ka-DIY. Kaya gusto ko na lang din i-share sa inyo. Para kung interested kayo, ilalagay ko lang yung link syempre sa YouTube Shopping. Aesthetic niya mga ka-DIY, Tapos kung may extra battery ka at nalobat, pwede mong palitan. Ito, try din natin tong black. Diba? Ganyan lang kadali gumawa ng power bank ni kay DIY Pinoy. So legit yan, makikita mo pag mga orange, may orange, ibig sabihin capable yan ng quick charging. So usually minimum nun 22.5 watts. Oops, sumut ka. Ba't hindi ko ma-shoot? Iyon. So ayan siya mga ka-DIY, o 'di ba? QC3 na ata 'to, eh. Ayun, no. So try din natin i-charge. Dito ako nakitan talaga, yung hawakan niya tapos charging cable na rin. Yung iba kasi ang pangit ng execution, pero ito ang ganda. Saktong-sakto yung design niya. Kasi nga compact lang din yung power bank. Kaya sakto lang din yung cord niya sa kanya. So tingnan natin kung magpa-fast charging siya. So ayun, fast charging na yan basta umabot ng 18 watts mga ka-DIY. Tsaka nakikita nyo, umiilaw yung parang kidlat. So quick charge or fast charging na yan. So ayun, no. Kung interested kayo dito sa napaka cute na power bank na to, ilalagay ko yung link sa YouTube Shopping.
And then, dako na tayo sa ating giveaway mga ka-DIY. Sinong gusto ng power bank? Nanonood pa ba kayo? Comment lang kayo, power bank. At mapapasa inyo itong ating bagong 45 watts na power bank. Ayan no. DIY power bank din to mga ka-DIY. Gumawa na ako nito dati. Kaso, yung version na yon ay 22.5 watts lang. Ito upgraded, doble na up to 45 watts. O, di ba? Yung naghahanap ng pwede sa laptop, pwede na po ito. 4S lang kasi yung battery nito mga ka-DIY, naka-series nga pala yan. Kung makikita nyo, B- papunta dito sa B1, B1 papunta sa B2, tapos itong B2, ayan, connected yung dalawang B2 na yan, papunta sa B3 at sa B+. So 4S yung configuration ng battery nito mga ka-DIY. Kaya kapag lalagyan nyo to, dapat kompleto ha, naka 4 series. Kasi kapag hindi siya gagana. Ganun kasi una kong ginawa. Hindi siya gumana kasi 4S. 45 watts mga ka-DIY. So try natin. Siyempre kunin natin yung battery para masubukan natin at makita nyo na napakadali lang nito gawin. Kasi nga wala nang hinang-hinang. Salpak lang ng battery. Kung marami kang battery, para sa yung power bank na to. So sundin nyo yung polarity mga ka-DIY ha, positive, negative. Kasi pag nagkabaligtad kayo, posibleng masira yung power bank. So lagay lang natin dyan. Yan. Ubus na yung pink ko, kaya blue na lang yung isa. Testing lang naman. Last pink battery ko na kasi ito. Wala na akong binibenta nitong kulay pink. Pero yung blue, tsaka yung violet, ilalagay ko din yung link dyan mga ka-DIY. Meron pa tayong available stocks niyan. So, ayan. And then, itong takip, dito yan sa likod. Yung isa naman dito sa harap. And then, ito, yung cover din natin dito. So, hindi ko na muna tatanggalin yung plastic para pag na-receive mo to, kung sino man yung mananalo, bagong-bago yung itsura. Hindi magagasgasan. Tapos ito, tornilyo na lang to mga ka-DIY. And then, boom! Meron ka ng DIY power bank. Ayaw mabuhay, no? Saksak muna natin. Kailangan siyang i-charge muna. Ayan, try natin mag-charge. So, ayan, working naman. I-check natin kung gaano kataas aabutin mga ka-DIY. Try natin yung isang power bank. So pinalitan ko na pala yung isang blue ito. May nakita ko isa pang pink. So sakto na. Yung mananalo nito ay ilang mAh to mga ka-DIY? Bale 2,700 times 8. 2,700 times 8 pieces. So meron kang 21,600 mAh na power bank. So try natin siya isaksak dito kay Meta Bunny from O2. So baligtad, papasok kay Meta Bunny, mas malakas si DIY power bank. So ayan kita nyo, kayang-kaya mag-output ng ating DIY power bank. 42 watts na siya, pumapasok kay Meta Bunny. Ito kasi yung ilaw papasok, ibig sabihin charging si Meta Bunny. So, china-charge siya ng ating DIY power bank. O, diba? Astig. So, kaya niya, legit yung 45 watts ng ating power bank. Andito naman yung mga details niya, pag gusto nyong mabasa. Ayun, nakalagay din dyan. Kaso, hirap mag-focus, Pero dito pala sabi mga ka-DIY, pwede tayo mag-output ng 20 volts. Pwede to sa laptop. Akala sa kanya kasi sa Shopee kasi walang nakalagay na up to 20 volts. Dito, up to 20 volts pala siya mga ka-DIY, 45 watts. So pwede yan sa laptop mga ka-DIY. Kasi basta yung laptop niyo, yung mga normal lang hindi gaming laptop. Basta below 45 watts, pwede tong power bank na to. So ayun. So legit capable talaga siya. Ngayon, i-charge naman natin siya if capable din siya makareceive ng 45 watts. Kasi sabi sa input, 30 to 65 watts.
Kaso hindi natin siya ma-charge gamit ito kasi mas malakas nga si DIY eh. Ito na lang gamitin ko, 33 watts na book charger ng cellphone ko mga ka-DIY. Kapag ito nag-charge naman ng 30 watts, eh kayang-kaya yan, legit na yan. So, charge natin. So, ipakita ko na lang sa inyo yung watt meter. Lumuluwag yung aking saksakan. Ayun, no? So, 30 watts na yung ating charger. So, goods na goods din yung input ng ating DIY power bank. Legit naman yung sabi dito na kaya niya mag-receive ng 30 to 65 watts mga ka-DIY. Kasi 33 watts lang kasi yung charger ko eh. Pero kung 65 watts siguro to, tingin ko lalabas naman dyan 60 watts. So, yun. Goods na goods. Sa mga naghahanap ng mga DIY power bank, ito po yung marerecommend ko na latest na available. So, kung gusto nyo ay cute at portable, capable ng 22 watts, ay ito pong mga square power bank na to. So, replaceable battery, DIY nga po. At kung gusto nyo naman ay mga ka-DIY, may ilaw pa nga pala to, no? Power bank na pwede sa laptop, up to 20 volts. Pwede to. Meron ba akong mag-out? Kunin ko yung power delivery decoy ko mga ka-DIY ha, para ma-check natin yung 20 volts. Wait lang. So, ito yung decoy natin mga ka-DIY. Kung naalala nyo yung power delivery decoy, alam ko 20 volts tong decoy na to. So, ito yung tester. Check natin kung capable yung power bank ng 20 volts power delivery. Kita nyo ba? Ayan, oh. So, ayan, tingnan nyo mga ka-DIY. Oh, 'di ba? 20 volts. So, capable nga siya ng 20 volts mga ka-DIY. Pwede nga to sa mga laptop na 45 watts below 20 volts mga ka-DIY. Type C. O kaya, kung hindi Type C, kailangan nyo nitong kung barrel type yung laptop nyo, kailangan nyo nitong power delivery decoy. Ayan. Ginamit ko na to dati sa ThinkPad. So, dito barrel pang connect to sa laptop. Tapos ito, power delivery decoy, maglalabas ng 20 volts yung ating power bank. So, pwede to sa mga lumang laptop na hindi pa naka-Type C. Ikakabit nyo lang yan dyan mga ka-DIY. So, diba? Ito, hindi to nakasaksakan, hindi ko lang natanggal. So, goods na goods yung ating DIY power bank. Pwede nga sa laptop, pwede rin to sa aeroplano kasi 30,000 mAh below. Alam ko 30,000 mAh below pwede sa aeroplano mga ka-DIY. So, yun lang para sa video na to. Kung interested kayo manalo ng power bank, comment ka na power bank mga ka-DIY. At mapapasa inyo itong bagong-bago nating 45 watts DIY power bank. So, yun lang mga ka-DIY. Thank you for watching.